Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw pong ito ay ating pong ipagpapatuloy ang karugtong ng ating maganda at bagong kwentong ito na ating pong pinamagatang ang Birtudang Sabongero. Narito po ang pagpapatuloy ng ating kwento. Dito lamang po sa ating mumunting channel na ito sa mundo ng misteryo at kababalagan. Kung ano't ano man ang kahahantungan o patutunguhan sa aking buhay, nitong birtud ni Apotikoy ay nakahanda na akong harapin o gampanan ito. Ngunit isa lang ang sisiguraduhin ko sa aking sarili. Gagamitin ko ang birtud na ito sa tama o sa mabuting paraan at hindi ko sasayangin ang bisa nito. Oh, ang totoo ay magpasa hanggang sa ngayon ay hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa mga kababalaghang ito. Pero wala na akong magagawa pa. Dahil sa totoo pala ang mga ito. Lalong-lalo na nga, itong hawak ko ngayong mahiwagang maliit na taring ito. Ang sabi niyang pulberting sa kanyang sarili, kung saan ay nooy makikita siyang mariin niyang tinititigan ang kanyang pag-aari ng birtud. At pagkatapos nooy, muli siyang nagpahinga. Kinaumagahan, maagang nagising itong siyang pulberting at maaga niyang inihanda ang kanyang sarili. Ganoon rin si Netay Buknoy dahil alam nilang ang araw na yon ay siya ng araw ng Sabado, ang araw ng kanilang usapan ni Ginoong Alvaro. Maagang nagkita-kita sila Itay at ang aking tatlo pang mga tiyuhin sa aming bahay, bukod kay Uncle Berting. Dahil sa kinakailangan nilang maagang umahon sa bundok upang ipagpatuloy ang mga gawain doon. Sa bundok na hindi na nga nila ito pag-aari dahil sa ito'y nasa pag-aari na ni Ginoong Alvaro. At sa daan ng bundok, habang sila'y naglalakad, ay naghuwi ka itong si Itay Buknoy sa kanyang tatlong mga kapatid ng mga katagang. Mga utol, sana'y may panalo ng ubaning mayahin. Ubaning mayahin mo, Utol Victor. Ang kanyang laban mamayang hapon sa kung anumang klaseng panabong mamaya ang dadalhin ni Ginoong Alvaro para maibalik na sa atin ang ating inaalaga ang lupa sa bundok. Sumagot naman kagad kay Tay si Uncle Victor at kanyang sinabing, Kuya Buknoy, malaki ang tiwala ko sa lahat ng aking mga alagang mga panabong. Lalo't higit sa lahat ay malaki ang aking tiwala sa ating bunsong kapatid na si Berting. Mabuti ang kanyang hangarin, hindi lamang sa ating sariling pamilya kundi maging sa iba pang mga naging biktima ni Ginoong Alvaro. Kung kaya't malaki ang ating pag-aasang tayo o ang ating panabong ang magtatagumpay mamaya. Sinundan naman kagad yon ni Uncle Fermin at kanyang sinabing, Tamang lahat ang mga katagang sinabi ni Utol Victor, Kuya Buknoy. Tayo ang totoong may-ari ng ating minanang lupain. Kung kaya't sa atin papanig ang magandang pagkakataon. Hindi lamang yun mga utol, wala ba kayong napapansin sa itsura ni Bunso o ng ating bunsong kapatid na si Berting sa nagtatakang napatitig kay Uncle Fermin, si Netay Buknoy at kanilang hinintay ang susunod nitong sasabihin patungkol kay Uncle Berting. Sa tuwing tinititigan ko ang itsura ni Berting, ay may nararamdaman akong pag-asa sa bawat mga katagang binibitawan niya. Iba noong isa pa siyang suwail na kapatid. Aminado silang lahat na ang mga sinabing yun ni Uncle Fermin ay totoo. Kung kaya't dahil doon ay nabuhayan sila ng pag-aasang maibabalik na sa kanilang pangangalaga ang ninakaw nilang lupain sa bundok. Samantalang sa loob ng silid ni Ginoong Alvaro sa kanyang underground. Kamusta ka na riyan sa iyong inalalagyang botelya, kaibigang puting 20? Ang matagal ng 20 pinagpapasapasa ng aming angkana. Huwag kang magtatangkang tumakas pa, higit sa lahat ay huwag ka nang mangarap ang makakalaya ka pa riyan dahil walang sino bang mga tao ang makatutulong sa'yo na palayain ka riyan. Kaya pala ako naparito sa underground na ito, Duwende, dahil muli kong kailangan ng tulong mo bukas ng hapon. Isa sa aking mga alagang mga panabong ang dadalhin ko sa sabungan. Ngunit katulad ng dati,
Bago ko dalhin sa sabungan ang aking mga pipiling mga ipambabatong panabong, ay dadalhin kong muli siya rito upang swertehin ito sa kanyang magiging laban. Na katulad noon sa aking mga dinadalang mga panabong walang nakakatalo sa kanila. Dahil sa swerte ng isang sabongerong merong inaalaga ang puting duwende. Ha 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 ha. Ang sampit ng butiting si Ginoong Alvaro sa nooy kaawa-awang puting duwending nasa loob ng botelya at nakakaawa ang kanyang kalagayan. Pagkatapos nooy, umakyat na ito sa itaas ng kanyang silid. Lumabas ito ng kanyang malaking bahay at pumuntang sentro sa isa sa kanyang tauhang nag-aalaga ng kanyang mga alagang mga panabong. At pagkarating doon, Bogart! Bakit pa Boss Alvaro? Kamusta na po kayo? Naparito ako Bogart dahil merong magaganap na sabong sa aming baryo. Mamaya, at isa sa aking mga alagang mga panabong na ipinagkakatiwala ko sa iyo. Ang gusto kong ipangtapat sa kung anong klaseng panabong man ang dadalhin nila Berting mamaya. Ganun po ba boss? Sige po. Halika po't sumama kayo sa akin. Sige, tayo na. At pagkarating nila sa mga inaalaga ang mga panabong ni Bogart, ay ito'y, Bogart, sa tingin mo, alin sa mga ito ang sabik ng makipagpatayan? Sabik ng makipagpatayan mamaya. Ikaw ang magdesisyon dahil ikaw ang nag-aalaga o nagkukondisyon sa kanila. Babas, ito po ang puting panabong na ito o itong ugis na ito. Pwede na po itong isabak sa salpukan na magaganap mamaya. At bakit mo nasabi yan Bogart? Papaano ka nakasisigurong pwede na nga yung isabak sa salpukang magaganap mamaya? Dahil boss, kahapon pa itong agresibo. Inisparing namin ito kahapon ni Camlon. Sa talisayan at isang palo lang nito. Sa talisayan, boss. Takbo ka agad ang talisayan. Ganoon ba, Bogart? Baka naman ay mahinang klase ang kanyang nakabanggang talisayan. Kaya ito tumakbo nang pinalo nitong ugis na ito. Boss, hindi imposible po yan, boss. Dahil alam naman po ninyong wala tayong inaalaga ang pipitsukin. O mga mahinang panabong rito, di ba? Ano? Bakit? Ang ibig mo bang sabihin ay, oo boss, ang talasayan na yon ay isa rin po sa inyong mga panabong. Kung ganoon ay siya, sige. Ngayon mismo, ilagay mo na kaagad yan sa loob ng kanyang payong. At Bogart, bakit pa boss? Si Camlon na muna at si Bruno ang maiiwan rito para bantayan at asikasuhin ang aking mga manok panabong dahil sa ikaw. Boss, sumama ka sa akin ngayon sa baryo dahil dalhin mo yung ugis kasama kita. Mamayang hapon sa magaganap na laban ng ugis na yan. Sige po boss, walang problema. Salamat po boss. At sa oras na manalo yung ugis na yan ay malaki ang bibigay ko sa iyong pera. Salamat talaga boss. at ng mismong oras na yon, matapos na mailagay sa loob ng bayong ang malaki at mataas na uring ugis na panabong ni Ginoong Alvaro, ay bumalik na kaagad ito sa aming baryo kasama ang kanyang tauhang si Bogart, samantalang si Uncle Berting ay kasalukuyan ng makikitang nasa aming bahay na at kasama na nga niya si Itay o ang kanyang mga nakakatandang mga kapatid. Kanya nang hawak at hinihimas ang mga balahibo ng ubaning mayahing pagmamay-ari ni Uncle Victor. Pare-pareho na nga silang mga bagong ligo at nakabihis ng malilinis at maayos na mga kasuotan. Nakasalakot pa noon si Uncle Berting o yun pang sombrerong pabilog at gawa sa abaka. Lihim niyang isinisiksik sa loob ng kanyang malalim na brusang pantalong suot ang mahiwagang tari ni Apo Tikoy. Pagsapit ng itinakdang oras sa ganap na 1:00 ng hapon ay magkakasama na nga silang magkakapatid na naglakad patungo sa lokasyon ng aming sabungan. Ngunit sa unahan ng daang kanilang nilalakaray, hindi nila inaasahang makakasalubong nila sa daan ang nooy grupo
ang nooy grupo ng mga rebeldeng pinamumunuan ni Commander Takleo. Nagkatitigan silang 5 magkakapatid at sila'y nagtataka kung bakit lumusong sa kanilang baryo ang grupo ng mga rebeldeng yon. At nang ang mga ito'y nasa kanilang harapan na o nang sila'y magkaharap-harap na sa gitna ng daan, ay huminto ang mga rebelde. Pare-parehong may mga kargadang armas ang mga ito. At para bang nagmula ang mga ito sa aming sabungan, napansin kaagad nila Itay ang magkahulugang titik ni Commander Takleo kay Uncle Berting. Magandang hapon sa inyong 5 magkakapatid, Buknoy. Ang nooy paunang pagbati sa kanila ni Commander Takleo. Magandang hapon din po sa inyong grupo, Commander. Kami ay pupuntang sabungan dahil Hindi na nga naituloy pa ni Itay Buknoy ang kanyang dapat na sana'y sasabihin sa Commander Takleo na yon. Dahil sa yun ay tinugso nga na kaagad ni Commander Takleo. dahil pa Buknoy sa inyong napag-usapan o naging kasunduan ni Ginoong Alvaro na merong kinalaman sa inyong lupaing himalang napa sa kanya. Oo, Commander, pero papaanong alam ko ang lahat ng mga nangyayari rito sa baryong ito, Buknoy? Walang maililihim sa akin dahil marami akong mga tauhang nagmamasid lang sa baryong ito. Sige na, Buknoy. Berting, sa inyong 5, magpatuloy na kayo sa inyong sabungan dahil kanina pang tanghali naghihintay sa inyo roon si Ginoong Alvaro. Sige po, Commander Takleo. Muling nagpatuloy si Itay sa naudlot nilang paglalakad at sa daay napag-usapan nila kung anong dahilan kung bakit bumaba sa kanilang baryo sina Commander Takleo at do'y naalaman ni Uncle Berting kung sino o anong klaseng pagkatao meron si Commander Takleo. Ang pagkakaalam ko kay Commander Takleo, galit ito sa mga taong kahaman o mapagsamantala na katulad ni Ginoong Alvaro. Kalaban siya ng mga sindikato, mga drogista o mga taong Sumagot kagad si Uncle Berting kay Uncle Joseph at sinabi niyang, katulad ko, mga taong katulad ko. Katulad ko noon, hindi ba, Kuya Joseph? Oo, Kuwan Berting, noon yon at hindi na ngayon, hindi ba? Sagot ni Uncle Joseph sa kanya. Kung ganoon, ang ibig sabihin nito'y isang mabuting tao. Ito si Commander Takleo. Mga kuya, maprinsipyo at totoong kakampi ng mga taong pinapi. Sinang-ayunan nila Itay ang mga sinabi niyo ni Uncle Berting. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman o sa kaalaman nila Itay, merong kakaibang aurang nararamdaman si Uncle Berting sa pinuno ng mga rebeldeng yun na pinamumunuan ni Commander Takleo dahil ramdam ko ang kakaibang presensya sa aura ng kanyang iniingatang bertod. Hindi ito basta-bastang bertod lamang at ramdam kong hindi niya ito inaabuso. Ginagamit niya ito sa mabuti ang sambit niya sa kanyang sarili. Samantalang si Commander Takleo ay nagwika rin sa kanyang sariling Matagumpay na palang napasa kamay ni Berting. Unang taong yon, ang bertod ni Apotikoy. Sa kanya pala ito pinagkaloob sa isang taong minsang namuhay sa masamang mga gawain. Sa isang taong suwail. Marahil na tauhan na siya ngayon. Biglang naudlot ang pag-iisip na yun ni Commander Takleo nang biglang nagsalita sa kanya ang isa sa kanyang mga tauhan at nagngangalang si Gillier. Commander, ano po bang hakbang ang atin pong gagawin ngayon para kay Ginoong Alvaro? Sumagot naman sa kanya si Commander Takleo at sinabi nitong, Sa ngayon, Gillier, matyagan niyo muna ang mga kalapastangan ng gagawin ni Ginoong Alvaro. tingnan natin kung ano ang kanyang magiging buhay ngayon. Ngayong narito na sa baryong ito ang bunsong kapatid nila Buknoy. Dahil sa oras na siya'y magmalabis pa rin sa mga tao doon, tayo na ang gagawa ng aksyon. Hahatulan natin siya ng kamatayan, si Ginoong Alvaro Montemayor, sa paraang ililibing natin siya ng buhay sa hukay na siya rin mismo ang naghukay o siya rin mismo ang may gawa. Dahil ang mga taong katulad niya na masiba sa pera at kapangyarihan sa mundo at ganid sa kanyang kapwa
ay hindi na binibigyan pa ng pagkakataong mabuhay sa mundo. Matutulad siya sa mga taong inilibing natin ng buhay. Wala kayong ibang pagkakaabalahan ng oras at panahon sa ngayong bilyar at sa mga susunod pang mga araw. Ang pagkundi ang pagmatyagan lamang si Ginoong Alvaro. Isa-isa namang sumang-ayon kay Commander Takliwa ang kanyang mga tauhang mga rebelde at nang makarating na nga si Itay sa aming mismong sabungan ay do'y nasaksihan nila ang maraming mga taong nasa paligid ng sabungan. Ang iba sa mga ito ay may mga kanikanyang mga hawak na mga alagang mga panabong. Ang iba'y mga mamumusta, ang iba'y mga upahang mga magtatari, at ang iba'y mga meron o mga taong gusto lamang na tumunghay sa magaganap na salpukan. Ilang sandali pa'y mayroong napansing kakaiba si Uncle Victor sa kanyang bitbit na bayong kung saan ay nasa loob noon ang kanyang alagang ubaning mayahin. Siya kasi ang pinahawak noon ni Uncle Berting. Oh, bakit Otol Victor? Anong problema? Bakit parang palisa ka habang nakatitig yan sa bitbit mong payong? Ang nagtatakang tanong ni Uncle Fermin. Sumagot naman ito sa kanya at nagtatakang sinabing, Otol, mga Otol, nagtataka lang ako dito sa ating panabong dahil parang bigla itong gumaan. at to'y nagsalita kagad si Uncle Berting sa kanya at sinabi niyang isa yung magandang sinyalis, Kuya Victor. Ha? Magandang senyales. Baka mo, Otol. Berting. Oo, Kuya Victor. Ayon sa mga pamahiin ng mga sabongero, na kapag karaw paggaan ng isang manok panabong, kapag ka ito ay dinadala sa isang sabungan o kapag ka ito ay papalapit na sa sabungan, ay ibig lamang sabihin nito'y magiging maganda ang labang kanyang ipapakita dahil magaan ang kanyang katawan. Madali lamang para sa kanyang pag-ilag o pag-iwas sa bawat mga gagawing mga pag-atake sa kanya ng kanyang makakatunggaling panabong. At kaagad siyang makakapag-counter-attack rito at kabaliktaran yon sa magiging kilos ng kanyang kalabang mabigat ang kanyang katawan dahil hirap itong pumalo at dumepensa sa mga pag-atake ng kanyang kalaban. Ang paliwanag sa kanila ng Uncle Berting, bagay na labis-labis na ikinagulat ni Itay, unang kanyang apat na mga nakatatandang mga kapatid. So, ang ibig mong sabihin, Otol Berting, ay malaki ang posibilidad na mananalo ang ating panabong na yan sa panabong ni Ginoong Alvaro o magtatagumpayan. Ang tanong ni Uncle Joseph sa kanya, kung ako ang tatanungin nyo, mga Otol, ay oo. Oo ang isasagot ko dahil sa ating ilalaban mamaya ang ating panabong. Kung kaya't dapat ay palaging positibo ang ating mga isip sa kanyang ikatatagumpay. Pero alalahanin natin lahat, katulad ng ating ubaning mayahin, ay mayroon ring kargadang tari mamaya ang panabong ni Ginoong Alvaro. Kung kaya't ang tanging magagawa lamang natin ngayon ay ang ipanatag natin ng ating loob at isiping tayo ang magtatagumpay sa laban ng dalawang mga panabong mamaya. Mabilis namang yun naintindihan ni Itay Buknoy kung ano ang ibig sabihin na yon ni Uncle Berting. Ilang sandali pa'y mayroong nagsalita sa kanilang likuran at iyon ay boses ni Ginoong Alvaro. At makikita na nga itong maingat na nga niyang hawak sa kanyang dalawang mga kamay ang isang mataas na uring ugis na panabong. Hinihimas niya ang mga puting mga pakpak at mga balahibo nito. Humihitit pa ito ng kanyang tabako at sa kanyang likuray naroon ang nakangising tauhan nitong si Bogart. Kanina pa kami rito sa inyong likuran, mga iho. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Lalong-lalo na nga sa iyo, Berting, dahil tumupad kayo sa ating mga naging usapan. Ang sabi ni Ginoong Alvaro. Sumagot naman kagad sa kanya si Itay Buknoy at kanyang sinabi sa kanyang, Ginoong Alvaro, hindi pwedeng hindi kami tumupad sa usapan dahil alam mo kung kaano kaimportante sa aming magkakapatid ang lupang ipinamana sa amin ng aming namayapang mabuting ama. Dinugsungan kagad yon ni Ginoong Alvaro at sinabi niyang, Pues, pagkakataon nyo ng magkakapatid ito. At sana'y huwag kayong ipahiya ng inyong panabong. Ugis ang naisip kong ibangga sa inyong dalang panabong na isa palang
Isa pala yung ubaning mayahin at parang mababang palahi. Ha 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 ha. Pasensya na mga iyo. Prangka lang akong tao. Kung ano ang totoong nakikita ko ay sinasabi ko kagad ito. Kaya naman ay sana'y huwag kayong magagalit o magtatampo sa akin. Prangka rin siyang sinagot ni Uncle Fermin dahil Oo, Ginoong Alvaro. Walang problema sa aming magkakapatid ang pagiging prangka mong magsalita. Dahil katulad mo, prangka rin kaming tao. Kaya't nasana, Ginoong Alvaro. Ilabas mo na ang ating napag-usapang papel. Dahil sa yan ay pipirmahan na kaagad ninyong dalawa ni Berting at ng mga magiging saksi. Ha 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 ha. Totoo nga ang prangka kong tao, Fermin. Bueno, boss, bakit po, boss? Ilabas mo na yung papel na naglalaman ng aming kasunduan. Hawakan mo muna itong ugis at pipirma ako sa mismong itaas ng aking buong pangalan. Sige po, boss. Ito po ang kasunduang papel at ang itim na bolpan. pagkatapos na pumirma ni Ginoong Alvaro ay ibinigay niya kay Uncle Berting ang nasabing kasunduang papel na kanyang ibabalik kinitay ang kanilang lupaing napa sa kamay o ninakaw ni Ginoong Alvaro sa oras na matalo ng kanilang ubaning mayahin ang panabong na ugis ni Ginoong Alvaro. At kailanman hindi na nga na ito pakikialaman pa o ni Ginoong Alvaro. Ngunit kung matatalo ang kanilang panabong ay hindi na rin magpipilit pa si Netay na yun ay maibabalik pa sa kanila. Bukod sa lupain nilang tuluyang mawawala na sa kanila, ay mapapasa kamay rin ni Ginoong Alvaro ang mga palayan at lupang pinatitirikan ng aming bahay at maging sa mga kapatid ni Tay Buknoy. Pinasa munang maigi iyon ni Uncle Berting. Tiniyak niyang yun nga ang nakasulat sa kasunduang papel at nang matiyak niyang yun ang nakasulat doon ay kaagad-agad siyang pumirma sa itaas ng kanyang buong pangalan. Ngayon mga iho, sino sa tingin niyo ang kukunin nating mga taong magiging saksi sa ating kasunduang ito? Ang tanong sa kanilang lima ni Ginoong Alvaro. At do'y si Uncle Berting na mismo ang nagsalita at kanyang sinabing tamang-tama po, Ginoong Alvaro. Naririto pala ngayon sa sabungang ito, sina Kapitan at ang kanyang mga nagbabantay na mga tanod, si Kapitan at tatlo sa kanyang mga tanod, ang ating kukuning saksi sa paraang pipirma rin sila sa ibaba ng ating mga pinirmahang kasunduan. Magandang idea yan iho, Berting. Sige, paparituhin mo sila at ako na mismo ang kakausap sa kanila. Ang wika ni Ginoong Alvaro at yun nga ang nangyari. Pumirma si Kapitan at ang tatlo sa kanyang mga tanod sa kasunduang yon. Mga iho, parang may problema tayo ngayon. Ano yun, Ginoong Alvaro? Ang tanong sa kanya ni Tay Buknoy. Sinong tao ang ating pagkakatiwalaan na hahawak ng papel na ito? Tinitigang mabuti ni Uncle Berting si Ginoong Alvaro sa kanyang mga mata at parang nababasa ni Uncle Berting kung ano ang sinasabi ng kanyang puso't isipan. Berting, iho, sino sa tingin mo ang ating pagkakatiwalaang hahawak sa kasunduang papel na ito? Natawa si Ginoong Alvaro sa naging sagot sa kanya ni Uncle Berting dahil sinabi sa kanya nitong, Ikaw na po ang bahalang magdesisyon, Ginoong Alvaro. Kung sino ang taong pagkakatiwalaan mo dyan. Sige, iho. Tama. Kay Max, na isang namamahala sa sabungang ito. Sa kanya natin ipagkakatiwala ang papel na ito. Pumayag naman doon si Netay, ngunit katulad ng ginawa ni Uncle Berting kanina, kay Ginoong Alvaro, tinitigang mariin ni Uncle Berting ang namamahala ng aming sabungan na si Max. Nakikita nitong nakangisi sa mataas na parte ng sabungan at nakaupo sa upuan. At ito'y mayroong hawak na papel at pulpen. Ngumisi ng magkahulugan si Uncle Berting na parang natutuwa siya sa kanyang mga nakikita kina Ginoong Alvaro at sa taong namamahala ng sabungan na nagngangalang si Max. Hindi ko alam kung bakit pero sadyang natutuwa ako
sa inyong napagkasunduan ni Max, Ginoong Alvaro. Talagang ang isa kang traitor at tuso. Pero, tingnan lang natin ngayon kung kayo ba'y magtatagumpay. Ang wika niyang Kulberting sa kanyang sarili habang pinagmamasdan niya si Ginoong Alvaro. Sige na, Bogart, dalhin mo na nga kay Max ang kasunduang papel na ito at kuha na, Bogart. Boss, bakit po? Sikretuhin mo si Max. Paalalahanan mo siya sa aming napagkasunduan, ha? Ha, ha, ha. Ang pabulong o pasekretong sabi ni Ginoong Alvaro sa kanyang tauhang si Bogart. Sige pa, boss. Walang kaalam-alam si Nitay. Maliban na lang kayang Kulberting kung ano ang binuong masamang balak ni Ginoong Alvaro at sa nooy namamahalat ng sabungang si Max na kapag kamatalo ang ugis ni Ginoong Alvaro sa ubaning mayahin ni Nitay ay pupunit-punitin ni Max ang kasunduang yun dahil sa kanyang tinapalan ng pera ang mukha ni Max at ang kanyang ginawang yun kay Max ayon din ang gagawin niya sa tatlong mga naging saksing mga tanod at sa aming mismong kapitan. Susuhulan niya ng pera ang mga ito upang tuluyang mawala ang kasunduang papel na yon at manatili sa kanyang pag-aari ang lupaing ninakaw niya sa aming pamilya. Ha, 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 ha. Sanay ako sa gantong pandarayang paraan. Marami na akong ginawa ng gantong pandaraya. Mga taong tanga, bubong katulad ninyong 5 magkakapatid, Buknoy. Ha, 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 ha. Oh, kawawa naman kayo. Ha, 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 ha. Ang sabi ni Ginoong Alvaro sa kanyang sarili, lingid sa kanyang kaalamay, palihim siyang pinakikiramdaman ni ang Kulberting, ang kanyang itsura at ang kanyang pasimpleng mga pagngisi. Hanggang sa dumating na nga ang tinakdang oras, lumapit na kina Itay at Ginoong Alvaro ang sentensyador ng aming sabungan at sinabi nito sa kanilang kumuha na sila ng upahang mga magtatari para sa kanilang mga panabong at pumasok na sa loob ng sabungan upang ihanda ang 2 mga panabong sa paraang lagyan na ang mga ito ng tari matapos pagharapin at yun naman ang mabilis nilang ginawa. Si Mang Hiner ang aming kababaryong magtatari ang nakita ni Itay Buknoy at kanyang kinausap na siyang magkakarga ng tari sa ubaning mayahin ni Itay. Ngunit tumanggi ito sa kanila nang kanyang malamang ang panabong ni Ginoong Alvaro ang makakabangga ng kanilang panabong dahilan upang magtaka sila Itay Buknoy sa kanya. Pasensya na talaga sa inyo, Buknoy, mga iyo, pero hindi ako pwedeng magkarga ng tari sa inyong panabong. Pero bakit Hiner? Ikaw ang aming napiling magtatari na siyang pagkakatiwalaan namin sa aming panabong. Sagot sa kanya ni Itay Buknoy. Basta Buknoy, ayaw kong sabihin kung bakit. Pasensya na pero talagang hindi pwedeng ako. Maghanap na lang kayo ng ibang magtatari. Marami pa namang ibang magtatari ang naririto. Hindi lamang ako. Nariyan ang mga taga-kabilang baryo na mga magtatari. Pero ikaw ang gusto namin. Sa kabila ng maraming beses na pagisuyo ni Itay sa kanya, ay talagang tumanggi si Mang Hiner sa kanilang gustong mangyari. Hanggang sa mainis, itong pikuning siyang Kulpermin. Dahil ba sa mahinang klase lamang ang aming talang panabong? Sa tingin mo ha, Hiner? O baka naman takot ka lang sa pagiging tanyag na sabongero ni Ginoong Alvaro? Kaya ayaw mo kaming pagbigyan. Alam kong yun ang laman ng isip mo, Hiner. Hindi naman sa ganoon, Permen. Dahil sa eksenang iyon na nasaksihan niya ang Kulberting, kung kaya tama na yan Kuya Permin. Oo, Tolberting. Bigyan natin ng karapatang tumanggi si Mang Hiner. Hindi tayo katulad ni Ginoong Alvaro. Hindi natin dapat maging ugali ang pilitin ng ayaw. Pasensya na po, Mang Hiner, sa mga sinabi sa iyo ni Kuya Permin. Wala yun, Berting. Wala yun sa akin. Salamat sa pangunawa mo. Pero Mang Hiner, may pakiusap lang po sana ako sa iyo. At sana po'y huwag niyo po akong tatanggihan. Ano yun, Berting? Pwede ko bang hiramin? Ihiramin ko sana ang iyong kagamitan sa pagtatari. Pare-parehong nagulat at napaisip si Nitay kasama si Mang Hiner nang marinig nila ang pakiusap na yon ni ang Kulberting sa magtataring si Mang Hiner. Bakit, Tolberting?
Ba't gusto mong hiramin ng mga kagamitan? Ang mga kagamitan sa pagtatari ni Hiner. Teka lang, huwag mong sabihin. Oo, Kuya Victor. Kung papayag lang sana si Mang Hiner, na ipagamit niya sa akin ang kanyang mga kagamitan sa pagtatari. Ako mismo ang magkakarga ng tari sa paanan mismo nitong ating panabong. Ano mo hinipo ang puso ni Mang Hiner? Naawa siya kay Uncle Berting dahil na rin sa maayos at magalang nitong pakiusap sa kanya. Kung kaya't, Sige, Berteng, payag na ako na ipahiram sa iyo ang aking mga kagamitan sa pagtatari. maraming salamat po, Mang Hiner. O tol, Berteng, sigurado ka bang ikaw ang magkakarga ng tari sa ating panabong? Oo, Kuya Joseph. Seryoso ako. Pero saan at kailan ka natutong magkarga ng tari? Hindi ko masasagot ang tanong mo na yan, Kuya Joseph. O ang mga tanong niyong yan. Pero, isa lang ang may sasagot ko sa inyo. Magtiwala lamang kayo sa akin. Nahihirapan man silang apat na paniwalaan sa Uncle Berting. Pero yun ang kanilang ginawa. Nagtiwala sila sa nooy seryoso ng bunsong kapatid na si Uncle Berting. Si Itay Buknoy at si Uncle Berting ang pumasok sa loob ng sabungan. Dala ni Itay Buknoy ang ubaning mayahin, kung saan ay nagtataka si Itay kung bakit parang singkaan lamang ng papel ang ubaning mayahin ni Uncle Victor. Imposible ito. Ngayon pa lamang ako nakahawak ng ganto. Ganto kagaang panabong. Anong klaseng hiwaga o kababalagan ba ito? Ang tanong ni Itay sa kanyang sarili. Kung ano man, Kuya Buknoy, ang mapapansin mo. Kung mapapansin mo pa, sa hawak kong panabong natin na yan, ay wag na wag kang magpapahalata. Sige, utol. Berting, nasa loob na si Ginoong Alvaro ng sabungan. Himas-himas na nga nito ang meron ng kargang taring ugis na kinargahan ng magtataring kanyang inupahan at nang kanyang makita sa Uncle Berting, ang magiging magtatari ng kanilang panabong ay muli itong napangisi ng lihim at makahulugan at naghuhiga sa kanyang sariling. Kung ganoon siya pala ang magsisilbing magtatari sa kanilang panabong, wala na, panalo na ako sa aming pustahan. At hindi na kailangan pang punit-punitin ni Max ang kasunduang papel na siyang kanilang magagamit na katibayan upang maibalik sa kanila ang kanilang lupain sa bundok. Pagkatapos na makargahan ng tari ni Uncle Berting ang kanilang ubaning mayahing panabong na nasa pag-iingat ni Tay Buknoy, ay wala nang sinayang pang mga pagkakataon ng sentensyador ng sabungan dahil ipinag-utos na agad nito ina Uncle Berting at Ginoong Alvaro na kanila munang pagharapin ng dalawang mandirigmang mga panabong na unang tumuka sa ulo ng ugis ang ubaning mayahin. Hindi naman nagpadaig sa ubaning mayahin ang ugis ni Ginoong Alvaro. Gumanti ito ng pagtuka sa ubaning mayahin. At dahil do'y magkasabay na nga nilang dalawang inalis ang mga nakapasak na kaluban ng mga tari sa bawat mga paanan ng dalawang mga panabong. Magkasabay nila ang mga itong pinitawan sa lupang siyang nagsisilbing sahig ng sabungan. Tumalon kaagad pa itaas ang agresibong ugis ni Ginoong Alvaro, dahilan upang mapangisi itong si Ginoong Alvaro sa kanyang nasaksihang naging asal ng kanyang panabong. Tumingala naman kaagad sa nasa ering ugis ang ubaning mayahin ni Laytay. Hindi ito gumagalaw-galaw. Hindi ito gumagalaw. Kampante lamang ito. Hindi ito katulad sa ibang mga panabong na nasisindak sa kanyang katunggaling panabong. Bumulusok pa ibaba sa ubaning mayahin ang ugis. Sa ubaning mayahin ng ugis na panabong, pinalo nito ng pinalo ang ubaning mayahin. Dinala niya ito sa gilid o harang ng sabungan. Hindi gumaganti sa kanya ang ubaning mayahin. Puro paglayo at pag-ilag lang sa kanya ang ginagawa nito. Dahilan upang madismaya ang mga mamumustang pumusta sa ubaning mayahin ni Laytay Buknoy. Samantalang hindi maiwasang kabahan ni Laytay o ng mga nakakatandang mga kapatid ni Uncle Berting dahil sa pinakikitang pagkawalang interes sa laban ng ubaning mayahin. Sa bawat mga pagpalo sa kanya ng ugis ay makikita ang paglalaglagan at pagkalat ng mga balahibo ng ubaning mayahin sa lupang nasa loob ng sabungan. Napanaag na nila Uncle ang ngiti ng tagumpay
sa itsura ni Ginoong Alvaro. Ngunit nagulantang silang lahat sa sumunod na eksena dahil nang makorner na ng ugis ni Ginoong Alvaro ang ubaning mayahin sa sulok ng ruweda, ay nakita nilang lahat na biglang pinalo ng ubaning mayahin ng ugis. Isang pagpalo lamang ang kanyang ginawa. Ngunit nakita nilang tumalasik ito palayo sa ubaning mayahin. Biglang bumusangot ang itsura na Ginoong Alvaro nang makita nitong naghihingalo na ang kanyang ugis. Nangisay-ngisay ito at pumapaikot-ikot pa sa lupa dahil sa isang tusok ng taring bumaon sa kanyang kilikili sa mahina at malambot na parte ng kanyang katawan, sa kanyang kaliwang parting kilikili o sa kanyang kamamatyan. Wala namang inaksaya pang mga pagkakataon ang sentensyador ng sabungan. Idineklara kaagad nitong panalo ang ubaning mayahing ibinitaw ni Uncle Berting at kanyang pinargahan ng tari, dahilan upang magbunyi ang mga pamusta sa kanilang ubaning mayahin. Hindi pwede ito sa lamang itong bangungot. Hindi ito totoo. Paano nga buweset? Kamot ulong sambit ni Ginoong Alvaro sa kanyang sarili.